Magandang gabi sa ating lahat, sa mga narito at sa mga nasa bahay. Magandang gabi. Dahil nga na napakabuti ng ating Panginoon. Tayo binigyan pa ng maraming umagang gigising tayo. Napagandang prelude ng ating pastor. Ano po? Pag-gising sa umaga. Dapat sa umaga tayo gumising, ha? Huwag sa alanganin ng gabi. Muli sa ating pagpapatuloy, inaanyayahan ko kayong tumayo, tayo manalangin. Panginoon Diyos na mga pangyarihan sa lahat, kami po muli narito, dululog sa inyong harapan upang manambahan
at sa inyong kataas-taasan trono, Panginoon. Magbigay nawa ng kaaliwan at masuklian namin ang iyong kadakilaan at katapatan. Mabigyan kaluguran namin kayo sa aming pagsama-sama sa pagsamba. Kayo nawa ang aming maitaas at mapapurihan. Salamat mo sa pag-ibig na nagpapalaksigla at kumikilos sa aming puso't kaluluwa. Ang banal na Espiritu nawa ang manguna sa aming kalagitnaan at magbigay kaunawaan. Patawarin po ninyo ang aming mga kasalanan at mga pagkukulang, maging ang mga nasa bahay at online na nakikinig. Bigyan po ninyo kami ng talino't husay sa pagganap ng gawain. Ang mga kapatiran para patungo pa rito, inyo pong ingatan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Manatiling nakatayo sa pag-awit. Maraming salamat po sa Panginoon. Tayo po'y nakarating ng ligtas at maayos. Ngayon po tayo po'y umawit. Ang ating pong unang awitin is There is a Power in the Blood. Susunod na awitin as the deer panted for the waters, my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire.
kamustahan habang ating inaawit, Everybody Ought to Know. Tayo po'y maaari na pong magsiupo. At tayo po'y dumako sa ating announcement and reminders. Daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday via Bethany Baptist Church Cubao members group chat, Facebook page, and YouTube channel. Midweek service and prayer meeting starts at 7 p.m. every Wednesday, Church Auditorium. Sunday worship service starts at 9 a.m. Church Auditorium. Sunday worship team, February 1, upcoming Sunday, pagsubok at pagsulong. Mga gawa, 5:41 to 42. First time visitor Sunday, February 22, 2026, every last Sunday of the month. And each one bring one every Sunday. Adult Sunday School class, every Sunday, 3 p.m. at Begonia Room. Lord's Supper, every last Sunday of the month, after Adult Sunday School class. Worship service, Kamarin Caloocan every Friday. Home Bible study, San Mateo Rizal every Saturday. Worship service, Taytay Rizal every Saturday. Go Ye Cubao, weekly activities, Bible study every Wednesday and Saturday. BKBC and tract distribution every Saturday. And 37th Missions Conference and 61st Church Anniversary 2026 Giving Commitment. At tayo po'y muling magsiktayo at tayo po'y umawit. Change my heart, oh God. Maaari na po tayo magsiupo.
At atin po tawagin si Brother Renato Alegre para po sa ating preaching. Muli magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi sa mga nasa bahay online. Ang pamagat ng ating paksa ngayong gabi, naiba ito, ano po? Nauuso ngayon. May sama ka ba ng loob? Wala. Okay. May sama ka ba ng loob? Makikita ang ating teksto sa aklat ng, sa lumang tipan tayo, ano po, sa unang tipan? Levitico Kapitulo 19, versikulo 17. Isang, isang verse lang. Inanayahan ko kayo tumayo, basahin natin ang ating teksto ng sabay-sabay. Levitico Kapitulo 19, versikulo 17, handa basa. Huwag ninyong kabuutan ang inyong kapatid sa iyong puso, tunay na inyong sasawayin ang inyong kapwa, at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa Kanya. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa pagbasa ng Kanyang salita. Tayo'y manalangin. Salamat po, Panginoon sa Kristo, sa mga salita ang aming binasa. Naway aming taglayin at sundin ang layo ng salita upang maging gabay sa araw-araw na naming pagharap sa buhay at magbigay daan na magpasyang pakawalan ang mga naipon sama ng loob na humahantong sa pagkakasala. Salamat po, nawa patuloy sumagana kami ng biyaya mula sa inyong salita. Kayo ang kumilos sa aming kalagitnaan. Bigyan po ninyo ng katatagan at kaalaman ang iyong lingkod sa paghahayag ng mensahe. Sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Maaari na po kayong maupo. May sama ka ba ng loob? Hindi natin ito maiwasan sa araw-araw natin pagharap ng buhay. Laging kaakibat ng ating buhay ang sama ng loob. Kaya mayroon ka pa bang taong hindi napapatawad? Mayroon ka pa bang mabigat na sama ng loob sa Kanya? Kadalasan, hindi kakulangan ng dasal, kundi labis na sama ng loob ang pumipigil sa daloy ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ito po ang humahadlang ng mga biyaya, yung sama ng loob. Kapag ang puso ay puno ng galit, pag puno ng galit, hindi ito kayang punuin ng kapayapaan. Laging magulo. Asiwa, kumilos, maraming iniilagan. Parang sisid lang puno ng asido. Di mapakali, Ano mang biyaya ang ibuhos? Ano mang biyaya ang ibuhos mo, natutunaw lahat. Kaya sabi ng Diyos sa ating teksto, huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Utos po yun. Huwag magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Dahil ang galit kapag itinanim, siguradong mamumunga ng kapahamakan sa iyo mismo. Opo, sa iyo mismo. At sa mga taong nasa paligid mo. Opo. Sa halip na magpayo ng mabuti ang mga nasa paligid, mga sulsul pa. Sa halip umawat, gumagatong. Kaya kasama sila sa kapahamakan.
makikita natin, na ang utos ng Diyos ay parihong pagtanggi at paggawa. Una, huwag kang magkimkim ng galit. Maigi pa ang pirang kimkimin, may pakinabang ang galit wala. Ikalawa, kausapin mo ang iyong kagalit. Kausapin, huwag imaritis sa labas para madali magkasundo. Ang una ay tumutukoy sa puso. At ang ikalawa ay sa gawa. Ang dalawang ito ay magkaugnay. At hindi ka makakausad sa kapayapaan kung patuloy kang nagkikimkim ng puot. Doon lang nakapokus ang ating isip sa ating kagalit. Ito ang nilalaman ng ating teksto. Mayroon po tayong dalawang pangunahin punto. Ang una, huwag magkimkim ng galit. Ayan. Huwag magkimkim ng galit. Bago pa man natin harapin ang mga kagalit natin, kailangan harapin muna natin ang ating sariling puso. Sapagkat ayon sa ating teksto, huwag ninyong kapuutan ang iyong kapatid sa iyong puso. Kaya dapat natin saliksikin muna ang ating sariling puso. Huwag muna ang iba, ang atin muna. Ang galit ay kasalanan na nagsisimula sa loob, bago ito makita sa labas. Nasa loob muna. Kapag hindi natin ito sinupil, lalabas ito sa salita. Nagsisimula na sa salita. At sa kilos. Nakakapanakit ng iba. At sa ating buhay. Ayon nga sa ating teksto, sa Levitico 19:17, huwag ninyong kapuutan ang inyong kapatid sa iyong puso. Tunay na inyong sasawayin ang inyong kapwa at huwag kayong magtataglay ng kasalanan dahil sa kanya. Sa kanya. Huwag ninyong kapuutan ang inyong kapatid sa iyong puso o huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Ayon sa binasa natin teksto, ang galit ay hindi dapat manahan sa puso. Hindi dapat manahan sa puso. Hindi sinasabing huwag kang magalit, kundi huwag kang magkimkim. Pwede magalit, huwag lang kikimkimin. Ang galit ay pinapayagan natin tumagal sa puso. Ang galit na pinapayagan natin tumagal sa ating puso, ay nagiging kasalanan. Nagiging kasalanan. Ang puso ay parang sisidlan. Kapag pinuno mo ng galit, walang lugar para sa grasya ng Diyos. Wala nang paglagay ng grasya. Pero mayroon isang malapit. Isang malapit. Disgrasya nga lamang. Kapahamakan. Pansinin natin. Pansinin natin ang utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos ay hindi lamang ukol sa panlabas o atin pagkilos, kundi sa panloob o damdamin din. Damdamin at isip din. Sa isip at damdamin, tulad ng pagtingin na may mahalay na pagnanasa sa babae, sa isang babae. Ayon sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 28, sabi nga dito, datapwat, sinasabi ko sa iyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang isip.
Bawat tumingin sa babae ng mahalay, nagkakasala na sa isip. Kahit ang pagnanasa sa puso ay kasalanan. Ayon nga sa binasa natin teksto, ano po? Ganon din ang galit. Kahit hindi mo ipakita, kasalanan na kung nananahan sa loob. Kaya dapat natin bantayan ang ating puso. Ano po? Bantayan. Hindi lamang dahil ito ay mahalaga sa Diyos at nakikita niya ang nilalaman yon, kundi dahil ito rin ang pinagmumulan ng ating salita at pagkilos. Ay nga sa Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 23, sabi nga dito, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadalaw yan ang buhay. Kaya huwag pupunuin ng galit ang puso. Kailangan natin bantayan ang puso, sabi nga ng Kawikaan 4:23, dahil ito ang ugat ng lahat ng ating gawa. Ang taong puno ng galit ay hindi makapagpapakita ng pag-ibig. Ang salitang hate ay tumutukoy sa malalim na puot. Ang Diyos ay hindi lamang tumitingin sa ating kilos, ano po, kundi sa ating intensyon. At nakikita niya ang ating mga binabalak. Alam niya. Kahit bago tayo manumbat sa iba, linisin muna natin ang ating puso para walang maisumbat. Ayon sa ibang teksto, ano po? Bakit mahalagang huwag tayo magkem-kem ng galit sa ating kapwa? Bakit mahalaga? Una, ang galit ay pinagmumulan ng away at alitan. Diyan po nagsisimula. Diyan namumuo ang away na mahina hanggang lumaki. Maraming nadadamay. Lumalaki yan ang palaki. Ang pagtatanim ay humihila sa mga kaalitan o sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuutan. Ayon nga sa Kawikaan, Kapitulo 10, versikulo 12, sabi dito, ang pagtatanim ay humihila ng mga kaalitan. Ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsalangsan. Ang galit ay parang apoy na hindi pwedeng itago. Kahit itago mo, kusang pilit, nagpupumiglas upang kumawala. Kapag pinabayaan, sisiklab ito sa away at pagkasira ng ugnayan. Kaya ang pag-ibig lamang ang pamatay apoy ng galit. Pag-ibig, ano po? Hindi tubig na malamig, kundi pag-ibig. Ano ba? Ang ikalawa, ang nagkikimkim ng galit ay nagiging sinungaling. Opo. Ayon nga sa Kawikaan, Kapitulo 10, versikulo 18, sabi dito, siyang nagkikimkim ng galit, nagkukubli ng mga pagtatanim ay sa mga mandarayang labi. At siya nagpaparatang ay mangmang. At ang isang payak o simpleng kasinungalingan ng isang may galit sa kapwa ay kanyang sabihin na mahal niya ang Diyos. Ano po? Madaling sabihin yan. Pero mahirap gawin.
Dahil ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit may galit sa kapatid, ay sinungaling. Ayon nga sa unang Juan Kapitulo 4, versikulo 20, ayun nga, hindi ko na isinulat dyan, ano po? Ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit nagagalit sa kapatid, ay sinungaling. Sinabi ni Philip Henry, ano po, sa Tagalog na, tungkulin ng bawat Kristiyano na alisin ang galit. Tungkulin natin yan, maalisin ang galit. Sapagkat, hindi mo maaaring ipaglaban ang sarili mo sa Diyos. Oo. Habang nakikipagtalo sa kagalit. At ang pinakamahalaga, ang ating ikatlong mahalagang pagkikimkim ng galit, ang pagkimkim ng galit ay palatandaan na hindi tayo ligtas. Opo. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit may galit sa kapatid, ay nasa kadiliman pa. Ayon sa una Juan Kapitulo 2, versikulo 9 at 11, sabi dito, ang nagsasabing siya ay nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman. Nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Opo. Madilim pa ang pag-iisip. Ano po? Sa 11, ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman at lumalakad sa kadiliman. At hindi niya nalalamang kung saan siya naparoroon, sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Kaya huwag dayain ang ating sarili. Ano po? Ang sino man may galit sa kapatid ay isang mamamatay tao. At ang isang mamamatay tao ay walang buhay na walang hanggan. Walang lugar sa langit. Ayon nga sa 1 Juan Kapitulo 3, versikulo 15, ang sinuman na pupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyo, sinuman mamamatay tao ay hindi pinanahanan ng buhay na walang hanggan. Kapag hindi natin pinatawad ang ating kapatid, pinapatay natin siya sa ating puso. Kaya sa halip na magkimkim ng galit, alisin natin ito. Ano po? Burahin sa ating puso. Hindi lang dapat pabayaan, kailangan alisin. Hindi ito kusang naalis. Dapat piliin. Kailangan mong piliin. Kung ang Diyos ay magpapatawad sa atin ng napakalaki, sino tayo para hindi magpatawad? Magpatawad sa iba. Ang pag-alis ng galit ay hindi kahinaan, kundi lakas. Sapagkat ang tunay na matatag ay ang marunong kumalma kahit may dahilan para magalit. Ang pagtitimpi ang paraan upang kumalma. Ang ating pangalawang bahagi, ano po? Kausapin ang kagalit. Kausapin ang kagalit ng mahinahon. Huwag pasigaw sa kalsada, sisigaw, halika dito. Pero may dala ka pang itak, patay na. Hindi talaga kayo magkakasundo. Mahinahon. Kung ang unang bahagi ay tumutukoy sa loob ng puso, ang ikalawa ay tungkol sa labas. Ang ating kilos. Ano po? Hindi sapat na alisin lang ang galit. Dapat din ayusin ang relasyon.
Kung may nagkasala sa iyo, kausapin mo siya upang pareho kayong makalaya sa kasalanan. Oo. Ang isa, sa kasalanan ng pagkakasala, at ikaw sa kasalanan ng pagkikimkim. Ayon nga sa ating teksto, sa Levitico Kapitulo 19, versikulo 17, huwag ninyong kapuutan ang inyong kapatid sa inyong puso, tunay na inyong sasawayin ang iyong kapwa, at huwag kayong magtataglay ng kasalanan dahil sa kanya. Ang dapat gawin, tunay na inyong sawayin. Ano po? Ang inyong kapwa o sa halip pangangaralan mo siya. Ang layunin nito ng pangangaral ay hindi manumbat, kundi magpahayag ng katotohanan ng pag-ibig at magsalita ng tapat para ituwid ang mali. Ang dahilan ng dapat gawin, huwag kayo magtataglay ng kasalanan dahil sa kanya. O sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Kapag hindi mo kinausap ang iyong kagalit, ano po? Ikaw ay nagkakasala rin. Bakit nagkakasala? Sapagkat sa pagkatahimikan mo o sa pananahimik, pinapayagan mong manatili ang kasalanan. Nasa loob ng puso. Ang pakikipag-usap sa nagkasala hindi tandaan ng kahinaan, kundi ng tunay na pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi tahimik sa harap ng kasalanan, kundi nagsasalita upang magbalik sa katwiran. Ang mga katulad na utos sa ibang teksto, ano po? Kung nagkasala ang isang kapatid, sawayin o pagsabihan siya. Pag nagkasala. Ayon nga sa Lucas Kapitulo 17, versikulo 3, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya ay nagsisi, patawarin mo siya. Ayan po. Kaya, kung nagkasala ang iyong kapatid, sawayin. Ang layunin sa pagsaway ay hindi parusahan, kundi para itama. Ang hakbang ng Diyos ay laging pribado muna, bago publiko, labas. Dahil ang layunin ay maibalik, hindi mapahiya. Bakit bihira ang nagsasaway o nangangaral sa nagkasala o nagkamali? Bakit nga ba? Ano po? Maraming takot. Maraming dahilan. Dahilan ng takot o dahilan ng hiya o dili kaya'y kawalan pakialam. Ngunit sabi ni Harry S. Truman sa Tagalog, mas malaki ang taglay na tapang na kailangan para harapin ang kaibigan na may tampo kaysa makipaglaban sa isang may baril. Napakahirap magpaliwanag sa kaibigan na matigas ang ulo. Ano po? Ang tunay na tapang ay hindi sa pasigaw ng galit, kundi sa tahimik na pakikipag-ayos.
tahimik lamang, pakikipag-ayos. Dahil ang nais ng Diyos, tayo'y magsaway at mangaral sa mga nagkasala o nagkamali. Yan ang gusto ng Diyos. Tayo mangaral sa mga nagkasala at nagkamali. Dapat tayong handang makinig, sasaway at pangangaral. Hindi lang lagi ang atin sarili ang dapat masunod. Dapat makinig tayo sa mga saway. Sino lamang ang dapat hindi sawayin o pangaralan? Siyempre, ang hindi nagkakamali, ano po? Mayroon ba nun? Wala. Lahat tayo ay nagkakamali. Kaya mag-ingat kung nagagalit kapag napagsasabihan. Ano po? Sapagkat dinadaya na ang sarili. Ang ayaw tumanggap ng saway ay dinadaya ang sarili. Sabi nga ni Thomas Carlyle, sa Tagalog, ang pinakamasamang pagkakamali ay ang hindi marunong umamin na nagkamali. Akala niya lahat ay tama. Oo. Ang pagtanggap ng saway ay tanda ng katalinuhan. Ang tumatanggi ay hangal at ang hindi nakikinig ay humahantong sa kapahamakan. Opo. Tulad ng sinabi ni Norman Vincent Peale, sa Tagalog, mas gusto ng marami na masira dahil sa puri. Mas gusto pa nilang puri, kahit di kasira, kaysa maligtas dahil sa pagtutuwid. Pero ang tunay na Kristiyano ay nagpapasalamat sa taong nagtutuwid sa Kanya. Opo. Dahil alam niyang ito'y tanda ng pagmamahal ng Diyos. Bilang panghuli, ang pagkikimkim ng galit ay parang laso na iniinom natin. Habang inaasahan mamamatay ang iba. Ngunit ang unang nalalason, tayo mismo. Tayo mismo ang unang nalalason. Baka kaya walang kapayapaan sa puso natin ay dahil may galit pa rin nakabaon doon. Huwag natin hayaan ang sama ng loob ang maging hadlang sa ganda ng loob na nais ibigay ng Diyos. Kaya ngayong gabi, gawin natin ang unang hakbang. Magpatawad sa kagalit. Huwag mo nang hawakan pa. Huwag mo nang panindigan ang iyong galit. Magpatawad sa kagalit. Kumausap sa kagalit. Kausapin. Huwag mo nang isnabin. At magpalaya sa kagalit. Palayain na para guminhawa ang ating pakiramdam. Dahil ang taong marunong magpatawad ay hindi mahina. Hindi mahina. Siya ang tunay na malakas. Tandaan natin ito. Ang pusong marunong magpatawad ay pusong pinatawad na ng Diyos. Kaya magpatawad tayo sa mga kagalit natin upang tayo ay matawag na pinatawad na ng Diyos. Tayo manalangin. Salamat po Panginoong Kristo sa mga biyayang aming tinanggap mula sa inyong salita. Tunay na minsan di maiwasan ang umiral sa aming puso ang sama ng loob sa kapwa, na maaring humantong sa pagkakasala kung patuloy ikukubli. Nawa maging handang makinig sa saway at pangangaral at tanggapin ang pagtutuwid ng iba.
Tulungan ninyo kaming magpahinuhod sa harap ng pagkagalit at palakasin mo kami sa pamamagitan ng pag-ibig. Sumagana nawa kami ng inyong kahabgan at pagpapala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Sa ating pagkakaloob, ano po? Sabi nga sa Maggawa, Kapitulo 20, versikulo 35, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklulo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoon Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya ibigay natin sa Panginoon ang pinakamahusay na handog upang tayo'y pagpalain ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga biyaya at pagpapalang aming tinatanggap sa araw-araw, higit sa lahat ang kaligtasan. Nawa, samahan mo kami sa aming pagkakaloob ngayong gabi. Bihipuin mo ang aming puso na magbigay na may pag-ibig at kagalakan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Tayo magpasalamat. Salamat po Panginoon Hesus sa mga nakapaw sa aming pagkakaloob. Nawa ang salaping aming nakalap ngayong gabi, aming ipinata sa iyong harapan upang inyong pagpalain at magamit nawa sa bahay-sambahan ng naayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Tayo po'y muling magsitayo para po sa ating huling awitin, Dahil Buhay.
para po sa ating panalangin. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga kaaliwan na nagbibigay kalakasan ng aming kaluluwa. Nawa patuloy sumagana kami ng inyong kadakilaan at kahabagan. Muli salamat sa mga biyaya mula sa inyong salitang may sama kaba ng loob. Tunay na nagiging hadlang sa paglalago ang mga umiiral sa manang loob na nanahan sa aming puso. Nawa huwag kimkimin ang galit, kundi kausapin ang kagalit upang maiwasan magkasala. Tulungan po ninyo kaming maging mapagpasensya sa mga may sama ng loob sa amin. Palakasin ninyo kami sa pamamagitan ng pag-ibig. Salamat sa lahat ng mga gumanap at kabahagi sa gawain. Nawa ang pagpapala ng Panginoon sumagana sa atin, maging sa online. Ang aming mga samot dalangin kung inyo pong luluumin, inyo pong tugunin. Sa aming pag-uwi, ingatan po ninyo kami makauwi ng ligtas sa aming mga tahanan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.